Aldrin Guevara. Ang pangalan na yon, isang pangalan na 8 taon nang ibinaon ni Clarice sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala. Isang pangalan na katumbas ng isang pagkakamali, isang gabing pilit niyang winawala, at ang sikretong nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang yaman sa kanyang buhay. At ngayon, naririto ang pangalan na iyon. Naririto ang lalaking nagmamay-ari nito, nakatayo sa isang entablado, sa gitna ng plaza ng munting bayan nila sa Batangas, ilang metro lang ang layo mula sa kanya. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang masayang hiyawan ng mga tao sa paligid niya ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng naglaho sa pandinig ni Claire. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang nakakabinging dagundong ng sarili niyang dibdib. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang tumakbo. Dahil sa isang saglit, sa gitna ng daan-daang tao, nag-angat ng tingin si Aldrin Guevara at ang mga mata nila ay nagtagpo. Hindi maari. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi ang sarili, kundi isang pangalan. Kira, ang anak ko. Kaninang umaga lang, ang mundo ni Claire ay simple at payapa. Ang amoy ng gamot at dog shampoo ang bumati sa kanya pagpasok niya sa kanyang maliit na veterinary clinic. Isang pamilyar na amoy na para sa kanya ay singbango ng tagumpay at bagong simula. "Good morning po, Doc Claire!" Bati ni Aling Nita, hawak-hawak ang aso nitong si Bantay na may benda sa paa. Ngumiti si Claire. "Good morning, Aling Nita! Kamusta na po ang sugat ni Bantay?" "Abay, magaling na, doktora. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong gagawin ko." Ginulo ni Claire ang balahibo sa ulo ng aso. "Trabaho ko po yun. Basta siguraduhin lang po na malinis lagi, ha?" Sa isang sulok ng klinika, sa isang maliit na mesa, may isang batang babae na seryosong nagkukulay sa isang coloring book. Ang kanyang buhok ay itim na itim at ang kanyang mga mata, kapag nag-angat siya ng tingin, ay may kakaibang kinang. "Mommy, look." Itinaas ng bata ang kanyang gawa. Isang larawan ng isang aso, isang pusa at 2 tao. Isang babae at isang batang babae na magkahawak kamay. "Wow! Ang ganda naman yan, Kira, anak." Lumapit si Claire at hinalikan ang noo ng anak. "You're such an artist." Ito ang buhay niya. Isang buhay na simple. Isang buhay na pinili niya. Malayo sa magulong syudad ng Manila, malayo sa mapanghusgang mga mata ng kanyang mga magulang, at higit sa lahat, malayo sa anino ng gabing iyon. "Nabalitaan mo na ba, doktora?" Tanong ni Aling Nita habang nagbabayad sa counter. "May malaking proyekto raw na itatayo dito sa atin. Isang malaking kumpanya galing Maynila." Tumangulang si Claire habang inaayos ang resibo. "Narinig ko nga po. Ecological farm daw." "Oh, at ang CEO daw, darating ngayon para sa launching. Guwapo raw at binatang-binata pa. Guevara Industries daw ang pangalan ng kumpanya." Hindi pinansin ni Claire ang huling sinabi ni Aling Nita. Para sa kanya, ang mga taga-Maynila ay simbolo ng buhay na tinalikuran na niya. Ang mahalaga ay ang kapayapaan na natagpuan niya rito sa Batangas, kasama si Kira. Nang hapong yun, habang pauwi sila, narinig nila ang malakas na tugtugin mula sa plaza. May entablado, mga tolda, at maraming tao. Iyon siguro ang sinasabing launching. "Mommy, may fiesta po?" Tanong ni Kira, tuwang-tuwa sa nakikita. "Hindi anak, may event lang sila. Dadaan na sana sila sa kabilang kalsada para umiwas ng biglang may magsalita sa mikropono. Isang boses na pamilyar, isang boses na malalim, at may awtoridad. "Magandang hapon po sa inyong lahat. I am Aldrin Guevara, and on behalf of Guevara Industries..." Natigilan si Claire. Napahigpit ang hawak niya sa kamay ng anak. Hindi. Imposible. Maraming Guevara sa mundo. Pero dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang lumingon. At doon sa entablado, nakita niya ang isang mukha. Isang mukha na mas tumanda, mas naging seryoso,
Pero parehong-pareho pa rin. Ang matangos na ilong, ang matalas na panga. At ang mga matang yon, mga matang hindi niya kailanman malilimutan. Ang mundo niya ay gumuho. Nagsimula siyang humakbang paatras. Hila-hila si Kira na walang kamalay-malay. Pero huli na ang lahat. Tila may isang puwersang hindi nakikita ang nagtulak kay Aldrin na tumingin sa direksyon niya. Sa libu-libong mukha sa plaza, ang mga mata niya ay dumapo sa kanya. Nakita ni Claire ang pagbabago sa ekspresyon nito, ang pagkagulat, ang pagtataka, ang pagkilala. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ang pagkakakapit kay Kira at mabilis na tumalikod. Kailangan niyang mawala. "Mami, saan po tayo pupunta?" Hindi niya sinagot ang anak. Ang tanging nasa isip niya ay tumakbo. Itago ang sarili. At higit sa lahat, itago ang kanyang anak. Ngunit narinig niya ang pagbaba ng isang tao mula sa entablado. Narinig niya ang ilang bulungan. At naramdaman niya ang isang presensya na papalapit sa kanya. Isang tingin sa likod, ang nagpatunay ng kanyang kinatatakutan. Si Aldrin Guevara. Nakababa na ng entablado. Ang mga matay nakatuon pa rin sa kanya. At nagsisimula na itong maglakad, diretso sa kanyang kinaroroonan. Clarice, yun nga ba siya? Para kay Aldrin, ang pagdaan ng 8 taon ay parang isang kisap mata lang. Ang babae sa gitna ng mga tao, bahagyang nagbago ang itsura, mas nagkaroon ng kapanahunan ang mukha. Pero ang mga matang iyon, imposibleng magkamali siya. Ang mga matang iyon na may halong lungkot at tapang, iyon ang mga matang tumatak sa isip niya. "Sir? Mr. Guevara, okay lang po ba kayo?" Hindi niya pinansin ang mga boses sa paligid niya. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa babaeng mabilis na tumatalikod. Itinutulak ang maliit na batang kasama nito, palayo sa gulo. Isang hakbang, 2 hakbang, nagsimula siyang bumaba ng entablado. Hindi alintana ang mga kamerang nakatutok sa kanya o ang kamay ng event organizer na sumusubok na pumigil sa kanya. "Sir, saan po kayo pupunta? Hindi pa po tapos ang programa." Pero wala siyang narinig. Ang tanging gusto niya ay habulin ang aninong iyon mula sa nakaraan. Ang babaeng bigla na lang nawala na parang mula 8 taon na ang nakalipas. Ngunit sa kanyang pagbaba, hinarang siya ng mga lokal na opisyal na gustong makipagkamay, ng mga reporter na gustong makakuha ng kahit isang salita mula sa kanya. Sa loob lang ng ilang segundo, nawala na ito sa paningin niya. Ang babae, kasama ang bata, ay nilamon na ng mga eskinita ng bayan. "Hanapin ninyo siya." Mariing utos niya sa kanyang assistant na si David na nagmamadaling lumapit sa kanya. "Sa sino po, sir?" "Iyong babae, nakaputing bestida, may kasamang bata." Bumuntong hininga si Aldrin, isang bakas ng pagkadismaya ang gumuhit sa kanyang mukha. "Hayaan mo na, ako na ang bahala." Bumalik siya sa kanyang temporary office, isang air-conditioned na kwarto sa loob ng munisipyo. Iniwan niya ang ingay at gulo sa labas. Umupo siya sa kanyang silya at napahilamos sa kanyang mukha. Clarice. Claire. Ang pangalan na isinulat niya sa isang panyo ng restaurant. Ang tanging alaala na iniwan nito sa kanya. Ang gabi na yon ay hindi dapat naging espesyal. Isa lang dapat iyon sa mga gabing lumalabas siya kasama ang mga kaibigan para mag-relax mula sa pressure ng negosyo. Pero nakita niya ito sa isang sulok ng bar, mag-isa, nakatingin sa kawalan. May lungkot sa mga mata nito na umakit sa kanya. Nag-usap sila. Nagtawanan. Sa loob ng ilang oras, naramdaman ni Aldrin na hindi siya ang tagapagmana ng Guevara Industries. Naging isa lang siyang ordinaryong lalaki na nabighani sa isang pambihirang babae. Pero kinabukasan, wala na ito. Walang numero ng telepono, walang apelyido, tanging isang pangalan lang sa panyo. Sinubukan niya itong hanapin. Nagtanong-tanong siya sa mga kaibigan niya kung may nakakakilala ba sa isang Clarice, pero walang nangyari. Sa paglipas ng panahon,
Ang alaala ay unti-unting lumabo. Naging isang matamis na panaginip na lang hanggang ngayon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ng ama niya ang lumabas sa screen. "Aldrin, how was the launch?" Tanong ng boses sa kabilang linya. Walang bati. Diretso agad sa negosyo. "It was fine, Dad. The local government is very cooperative." "Good. Make sure you close that deal. This ecological farm is our gateway to a new market. Don't mess this up." Napapikit si Aldrin. Ito ang buhay niya. Mga kontrata, mga deal, mga expectations. "I won't, Dad." Pagkababa niya ng telepono, muli niyang tinawagan si David. "David, I have a job for you." Very discreet. "Yes, sir?" "May veterinary clinic sa bayang ito. Alamin mo kung sino ang may-ari. Specifically, I'm looking for a veterinarian named Clarice Ramirez. Find out everything about her. Everything." Kinabukasan, maagang pumasok si David sa opisina ni Aldrin. May dalang folder. "Sir, eto na po ang impormasyon na pinapahanap ninyo." Binuksan ni Aldrin ang folder. May isang litrato doon. Siya nga, Dr. Clarice Ramirez, nakangiti, habang yakap ang isang golden retriever. Sa ilalim ng pangalan niya, may ilang detalye, address ng klinika, address ng bahay, at ang huling linya, civil status, single. One daughter, Kira Ramirez, age 7, 7 taon. Napahinto sa paghinga si Aldrin. Mabilis niyang binilang sa kanyang isip. 7 taon. Halos 8 taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan, pag-asa, takot, pagdududa, ang bumalot sa kanya. Tumayo siya. "Cancel all my meetings today." "Pero sir, may meeting po kayo with the mayor." "Cancel it," mariin niyang sabi. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. May isang bagay siyang kailangang kumpirmahin at kailangan niya itong gawin ng personal. Hindi nagtagal. Nakatayo na siya sa tapat ng isang maliit pero malinis na gusali. Ramirez Veterinary Clinic ang nakasulat sa signboard. Mula sa salamin ng bintana, nakita niya ang isang anino sa loob, ang anino ng isang babae. Humugot siya ng malalim na hininga. Pinipilit pakalmahin ang nagwawalang puso sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. May tumunog na maliit na kampana, hudyat na may pumasok. Nakatayo doon ang babae, nakatalikod sa kanya. Inaayos ang ilang bote ng gamot sa isang estante. At nang dahan-dahan itong lumingon, ang mga mata nilang dalawa ay muling nagtagpo. Isang matinis na tunog ng pagkabigla ang kumawala sa bibig ni Claire. At ang hawak niyang folder, kasama ng lahat ng papeles sa loob nito, ay sabay-sabay na nagkalat sa sahig. Nanginig ang mga kamay ni Claire habang pinupulot niya isa-isa ang mga papel na nagkalat sa sahig. Ang bawat piraso ay tila may bigat ng 1 tonelada. Hindi siya mag-angat ng tingin. Hindi niya kaya. "Huminga ka, Claire! Huminga ka!" Isa lang siyang kliyente. "Pasensya na po," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, sir?" Narinig niya ang mga yabag nito papalapit. Tumayo ito sa mismong harapan niya. Kahit nakayuko, kitang-kita niya ang mamahaling sapatos na katad na suot nito. Ang sapatos ng isang taong hindi kabilang sa mundong ito, sa mundo niya. "Miss Ramirez," sabi ni Aldrin. Ang boses niya ay malalim at pamilyar, nagpapadala ng kuryente sa buong katawan ni Claire. "Clarice, tama ba?" Dahan-dahan siyang tumayo, yakap-yakap ang mga folder sa kanyang dibdib na parang isang kalasag. Pinilit niyang salubungin ang mga mata nito, ngunit nagkunwaring naguguluhan. "Opo, ako nga po. Nagkakilala na po ba tayo?" Isang pader. Kailangan niyang magtayo ng isang pader na mataas at matibay. Ang pader na 8 taon niyang binuo para protektahan ang sarili niya at ang anak niya. Tinitigan siya ni Aldrin. Ang mga mata nito ay matalas. Tila sinusubukang basahin ang bawat emosyon
na pilit niyang itinatago. Sa tingin ko, hindi ka ba pamilyar sa akin? Umiling si Claire. Pinanatili ang blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Pasensya na po, sir. Pero marami po akong nakakasalamuhang tao araw-araw. Baka po nagkamali lang kayo. Isang saglit na katahimikan. Tila pinag-aaralan ni Aldrin ang kanyang reaksyon. Napalunok si Claire. Nararamdaman ang butil ng pawis na nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Ganoon ba? Sabi ni Aldrin sa wakas. Isang bahagyang namangiti ang sumilay sa labi nito. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata. Kung ganoon, narito ako para sa isang konsultasyon. May plano ang kumpanya na mag-donate sa isang local animal shelter. Naisip ko na baka ikaw, bilang lokal na veterinaryo, ay mayroong maire-rekomenda. Isang palusot. Alam ni Claire na isa itong palusot. Pero kailangan niyang sakyan. Ito ang pinakamabilis na paraan para mapaalis ito. Oo naman po. Mayroon pong Batangas Animal Rescue. Pwede ko po kayong bigyan ng contact details nila. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang mesa. Nagkukunwaring may hinahanap. Bawat galaw niya ay kalkulado. Huwag magpakita ng takot. Huwag magpakita ng kahit anong emosyon. Mami! Isang matamis na boses ang bumasag sa tensyon. Mula sa maliit na pinto sa likod ng klinika, lumabas si Kira, tumatakbo papalapit sa kanya. May hawak na naman na bagong drawing. Mami, sino po siya? Tanong ng bata. Sabay yakap sa binti ng ina. Naramdaman ni Claire na nanigas ang buo niyang katawan. Ang lahat ng hangin sa silid ay tila biglang nawala. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Aldrin ay hindi na nakatingin sa kanya. Ang buong atensyon nito ay nakatuon sa maliit na batang nakayakap sa kanya. Nakita ni Claire ang pagkunot ng noo ni Aldrin, ang paraan ng pagtiltig nito sa mukha ni Kira, sa buhok, sa hugis ng ilong, at sa mga mata. Ang mga mata ni Kira, ang mga mata ni Aldrin, walang nagsasalita. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang tunog ng electric fan at ang malakas na kabog sa dibdib ni Claire. Ito na ang katapusan ng kanyang pinakaiingatang sikreto. Hello, sabi ni Aldrin. Ang boses niya ay mas mahina na ngayon. Tila nawala ang dating awtoridad. Nagtago si Kira sa likod ng kanyang ina. Medyo nahihiya sa estranghero. Kasabay noon, bumukas muli ang pinto ng klinika. Pumasok ang nanay ni Claire, si Aling Elena. May dalang bayong ng mga gulay. Claire, anak, naisabay ko na ang... Natigil sa pagsasalita si Aling Elena nang makita ang eksena sa loob. Isang lalaking nakapormal na kasuotan. Tinititigang mabuti ang kanyang apo, habang ang kanyang anak naman ay namumutla at hindi makagalaw. Agad na nagbago ang anyo ng mukha ni Aling Elena. Ang dating malambing na itsura ay napalitan ng talas at pagdududa. Binaliwala ni Aldrin ang bagong dating. Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay ang bata. Ang tingin niya ay hindi pa rin maalis kay Kira. Tila may isang magnet na humihila sa kanyang mga mata. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na ngayon ay may halong pagkamangha at hindi maipaliwanag na emosyon. Hi, sweetie, sabi niya. Ang boses ay malambing. What's your name? Ang tanong na yon, ang simpleng tanong na yon, ang tila isang bombang sumabog sa loob ng klinika. Bago pa man makasagot si Kira, bago pa man makagalaw si Claire, isang anino ang mabilis na dumaan sa pagitan nila. Mabilis na hinila ni Aling Elena si Kira palayo kay Aldrin at itinago sa likod ng kanyang saya. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit, nakatutok sa lalaking nakaluhod pa rin sa sahig. Huwag mong lalapitan ang apo ko, madiin at malamig na sabi ni Aling Elena. Bawat salita ay may bigat at babala. Nagulat si Aldrin sa biglaang pagsulpot at sa matinding reaksyon ng matanda. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga matay nagpapalipat-lipat mula kay Aling Elena, kay Claire,
na ngayon ay parang estatwa at sa batang sumisilip mula sa likod ng lola nito. "Pasensya na po, ma'am. Nagtatanong lang po ako," magalang niyang sabi. Kahit na ang isip niya ay puno na ng mga katanungang bumubuo ng isang imposible, ngunit hindi maikakailang konklusyon. "Hindi namin kailangan ng mga tanong mo dito," sagot ni Aling Elena. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Kira at marahang itinulak papunta sa silid sa likod. "Pumasok ka muna sa loob, Apo. Mag-drawing ka pa." Nang masigurong ligtas na ang bata, hinarap niyang muli si Aldrin. "Kung wala kang importanteng sadya sa mga alagang hayop, mabuti pa sigurong umalis ka na." Tumingin si Aldrin kay Claire, naghahanap ng sagot ng kahit anong senyales. Pero si Claire ay nakayuko lang, ang buhok ay nakatabon sa kanyang mukha. Takot. Ang nababasa niya ay purong takot at alam ni Aldrin na hindi na ito isang simpleng pagkakataon. Mayroon ditong isang bagay na mas malalim, isang bagay na pilit na itinatago. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa pinto kung saan pumasok si Kira. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Claire. "Sige," sabi niya sa wakas. Ang boses ay binabos ay bumalik na sa pagiging formal at malamig. "Babalik na lang ako. Marahil sa isang mas magandang pagkakataon." Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Nang marinig ni Claire ang tunog ng kampana, hudyat na nakaalis na ito, saka lang siya nakahinga. Napasandal siya sa pader, ang mga tuhod ay nanginginig, at halos hindi na siya kayanin. Lumapit sa kanya ang kanyang ina. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at galit. "Sino yon, Clarice?" tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. "Bakit ganoon na lang siya makatingin sa anak mo?" Hindi makasagot si Claire. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya aaminin ang kasinungalingang 8 taon na niyang itinatago? "Sagutin mo ako." Napapikit si Claire. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Wala po, Nay. Isa lang po siyang kliyente." Tinitigan siya ni Aling Elena, hindi kumbinsido. Alam niyang nagsisinungaling ang kanyang anak. Nakikita niya ito sa panginginig ng mga labi nito, sa paraan ng pag-iwas nito ng tingin. "Clarice," sabi ng ina. Ang boses ay bahagyang lumambot, puno ng isang pamilyar na sakit. "Huwag mong hayaang maulit ang nakaraan. Alam mo kung anong pwedeng mangyari." Pagkasabi noon, tumalikod na rin si Aling Elena at pumasok sa silid kung nasaan si Kira. Iniwan si Claire na mag-isa sa kanyang takot at sa gumuhong pader na akala niya ay sapat na para protektahan sila. Pagkaalis ni Aldrin sa klinika, hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang matinding pagkalito. Ang takot sa mga mata ni Claire, ang puot sa mga mata ng ina nito, at ang inosenteng mga mata ng batang nagngangalang Kira. Ang mga imaheng iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan habang nagmamaneho siya pabalik sa kanyang opisina. Hindi tugma ang mga pangyayari. Bakit ganoon na lang katindi ang reaksyon ng mga ito sa isang simpleng pagbati? Bakit kailangang itago ang bata sa kanya? Maliban na lang kung mayroon talaga silang itinatago. Hindi siya makapag-focus sa trabaho. Ang mga numero sa spreadsheet at mga plano para sa ecological farm ay naging blanko. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng isang batang may mga matang pamilyar na pamilyar. Kailangan niyang makasiguro, ngunit alam niyang hindi niya makukuha ang sagot. Kung muli niyang haharapin si Claire, magtatayo lang ulit ito ng pader. Kailangan niya ng ibang paraan. Kinabukasan, sinadya niyang bisitahin ang parke ng bayan malapit sa klinika ni Claire. Ang opisyal niyang dahilan, tinitingnan niya ang mga posibleng lugar para sa community projects ng Guevara Industries. Ang totoong dahilan, alam niyang madalas doon maglaro si Kira tuwing hapon at hindi nga siya nagkamali. Sa di kalayuan, natanaw niya ang mag-ina. Si Claire ay nakaupo sa isang bench habang si Kira ay masayang naglalaro sa swing. Dahan-dahan siyang lumapit, nagkunwaring nagkataon lang. "Miss Ramirez,
Nagkita na naman tayo. Nakita niya ang paninigas ng balikat ni Claire nang marinig ang boses niya. Pilit itong ngumiti. Mr. Guevara, ano pong ginagawa ninyo rito? Pinag-aaralan ko lang ang lugar. Maganda ang parke ninyo. Itinuon niya ang kanyang tingin sa bata. Mukhang masaya ang anak mo. Bago pa man makasagot si Claire, bumaba na sa swing si Kira at tumakbo papalapit. Mommy, ice cream po. Ngumiti si Aldrin. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ako na ang bahala. Anong flavor ang gusto mo, sweetie? Nagningning ang mga mata ni Kira. Chocolate po. Claire, gusto mo rin ba? Tanong ni Aldrin sinadyang gamitin ang unang pangalan nito. Wag na, nakakahiya naman. Mabilis na sagot ni Claire, halata ang pagkailang. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Kira. Anak, halika na. Uuwi na tayo. Pero umiling si Kira. Ayoko po, Mami. Sabi po ni Sir, bibili niya ako ng ice cream. Walang nagawa si Claire kundi pumayag. Habang bumibili si Aldrin ng ice cream, pinanood niya ang mag-ina mula sa malayo. Nakikita niya ang tensyon sa bawat galaw ni Claire, ang paraan ng paghaplos nito sa buhok ng anak, na tila ba natatakot na may kumuha dito. Pagbalik niya, iniabot niya ang ice cream kay Kira. Thank you po, sir. Masayang sabi ng bata. You're welcome. Umupo si Aldrin sa kabilang dulo ng bench, nag-iiwan ng sapat na espasyo para hindi makaramdam ng pagbabanta si Claire. Habang abala si Kira sa pagkain ng ice cream, pasimple niyang inilabas ang kanyang cellphone. Nagkunwari siyang may tinitingnan na email, pero ang totoo'y binuksan niya ang camera. Isang mabilis na pag-click. Hindi perpekto ang kuha, pero sapat na. Pagkatapos ng ilang minuto ng nakakabinging katahimikan, tumayo na si Claire. Salamat po ulit sa ice cream, Mr. Guevara, pero kailangan na naming umuwi. Mabilis niyang hinila si Kira na ayaw pa sanang umalis. Bye po, sir. Pahabol na sigaw ng bata. Kumaway lang si Aldrin, isang malungkot na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Nang sila na lang ang natira sa parke, binuksan niya ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang litratong kuha niya kay Kira. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang photo gallery at hinanap ang isang lumang litrato na ipinadala sa kanya ng kanyang ina noong nakaraang Pasko. Isang litrato niya noong siya ay 6 na taong gulang. Itinabi niya ang 2 litrato sa screen. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Hindi lang ang mga mata, kundi pati ang hugis ng mukha. Ang bahagyang pag-angat ng isang kilay, ang paraan ng pagngiti, ang pagkukulot ng buhok sa may sentido. Hindi ito pagkakataon lang. Imposibleng maging pagkakataon lang ito. Isang emosyon ang biglang umapaw sa kanyang dibdib. Isang halo ng pag-asa na nakakatakot at isang katiyakan na nakakagulat. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang isip ay lumilipad. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruwebang hindi maitatanggi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si David. David? Sabi niya. Ang boses ay seryoso at may bigat. May ipapagawa ulit ako sa'yo. Top priority. Utmost confidentiality. Ano po iyon, sir? Alamin mo ang eksaktong araw ng kapanganakan ng batang si Kira Ramirez. Utos niya, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. At pagkatapos, alamin mo kung nasaan si Clarice Ramirez 9 na buwan bago ang araw na yon. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng impyerno para kay Claire. Sa bawat pagtunog ng kampana sa pinto ng klinika, bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa pag-aakalang si Aldrin na naman yon. Sa bawat pagdaan ng isang magarang sasakyan sa kalsada, napapasilip siya sa bintana. Kalahating nag-aabang, kalahating natatakot. Para siyang isang kriminal na nagtatago, laging nagbabantay sa posibleng pagdating ng mga pulis. Pati ang kanyang ina ay nagbago. Mas naging mahigpit ito sa pagbabantay kay Kira at sa bawat gabi, ang mga mata nito ay may tanong na hindi masabi-sabi. Ang bigat ng sikreto ay unti-unting dumadagan sa balikat ni Claire
at nararamdaman niyang malapit na siyang mapudpod. Isang gabi, habang nag-i-scroll sa kanyang cellphone bago matulog, isang online news article ang pumukaw sa kanyang atensyon. Business magnate Aldrin Guevara, spotted in Batangas for new project. Is fiancé Isabela Corpuz set to follow? May kasama itong litrato. Si Aldrin, suot ang isang business suit, nakangiti habang bumababa sa isang helicopter. Sa tabi nito ay isang inset photo ng isang babae. Isang babaeng napakaganda. Perpekto ang pagkaka-makeup, suot ang isang mamahaling bestida. Si Isabela Corpuz, isang kilalang socialite at tagapagmana rin ng isang malaking kumpanya. Kumabog ang dibdib ni Claire. Fiancé. Nararamdaman niya ang isang pamilyar na kirot, isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Hindi ito pagseselos, o marahil ay oo. Pagseselos hindi sa babae, kundi sa buhay na kinabibilangan nito. Ang perpektong buhay na nararapat para sa isang Aldrin Guevara, isang buhay na milya-milya ang layo sa simpleng klinika niya sa Batangas. Pinatay niya ang cellphone. Ito ang katotohanan. May sariling mundo si Aldrin, at sa mundong yon, wala silang lugar ni Kira. Kinabukasan, pilit niyang iwinaksi ang lahat ng yon sa kanyang isip. Trabaho lang, Claire. Focus lang. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Tanghali na ng isang makinang na itim na sasakyan, isang modelong ngayon lang niya nakita sa kanilang bayan. Ang huminto sa tapat ng kanyang klinika. Lahat ng mga tsismosa sa kabilang tindahan ay napahinto sa kanilang ginagawa. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula rito ay bumaba ang isang babae. Ang babae mula sa litrato, si Isabela Corpuz. Suot nito ang isang puting-puting summer dress na siguradong mas mahal pa sa isang buwang kita ng klinika. Naka-shades ito at may bitbit na maliit na handbag. Bawat galaw nito ay may halong ere at kumpiyansa. Napalunok si Claire. Huminga siya ng malalim bago tumunog ang kampana sa pinto. "Good morning!" Bati ni Isabela. Ang boses ay matamis ngunit may lamig. Tinanggal nito ang kanyang shades at inilibot ang tingin sa loob ng klinika na tila ba sinusuri kung sapat ba itong malinis para sa kanya. "Ikaw ba si Dr. Ramirez?" Tumango si Claire. Pinipilit na huwag ipahalata ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Opo, ma'am. Ako po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo?" May inilabas si Isabela mula sa kanyang mamahaling handbag. Isang maliit na tuta, isang teacup poodle na may pink na ribbon sa ulo. "I think my little Fluffy is not feeling well. Medyo matamlay siya mula nang dumating kami dito." Kinuha ni Claire ang tuta at dinala sa examination table. Habang kinakapan niya ang tiyan ng aso at tinitingnan ang temperatura nito, naramdaman niya ang mga mata ni Isabela na nakatitig sa bawat galaw niya. "So," panimula ni Isabela, dahan-dahang naglalakad sa paligid ng maliit na espasyo. "This is your clinic. It's very simple." Isang papuri na masakit pakinggan. Maliit lang po, pero sapat na para sa mga pangangailangan ng mga tao dito. "I see." Huminto si Isabela sa harap ng isang estante ng mga gamot. Aldrin mentioned na mayroon daw siyang nakilalang vet dito. He's been spending so much time in Batangas lately. Being the ever-supportive fiancé, I decided to follow him. I just can't imagine what's keeping him so busy in a quiet place like this. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa dibdib ni Claire. "Fiancé." Inulit na naman nito ang salitang iyon. Malinaw ang mensahe. "Akin si Aldrin. Huwag kang lumapit." "Marahil po ay dahil sa proyekto nila," sagot ni Claire. Ang atensyon ay kunwari nakatuon sa tuta. Sa totoo lang, walang kahit anong masama sa kalusugan ng aso. "Maybe," sabi ni Isabela. Ang boses ay may halong pagdududa. "Or maybe he found a distraction." Hindi sumagot si Claire. Ipinagpatuloy niya ang pagkukunwaring pagsusuri sa aso. Ito ang laro ni Isabela at ayaw niyang makipaglaro.
Nang hindi siya nakakuha ng reaksyon mula kay Claire, nagpatuloy sa paglalakad si Isabela at doon, huminto ito sa pader na katabi ng mesa ni Claire. Ang pader kung saan nakadikit ang mga drawing ni Kira. Oh, how cute! Kinuha ni Isabela ang isa sa mga papel. Ito ang pinakabagong gawa ni Kira. Isang larawan ng dalawang tao, isang babae at isang batang babae na nakatayo sa harap ng isang bahay na may malaking araw sa itaas. Naramdaman ni Claire ang pagbilis ng kanyang pulso. Iyon ang mundo niya, ang mundo nila ni Kira. At ngayon, hawak-hawak ito ng babaeng kumakatawan sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Sino ang gumuhit nito? Tanong ni Isabela, ang mga matay nakatingin pa rin sa papel. Anak ko po. Mahinang sagot ni Claire. Lumingon si Isabela sa kanya. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa perpekto nitong mga labi. Ang ngiti ay puno ng pangunawa. Ngunit ang mga mata nito ay nanlalamig. Oh, may anak ka pala. Lumapit ito sa kanya. Ibinabalik ang drawing sa mesa. Ang bango ng pabango nito ay nakakahilo. Ang ganda ng drawing niya. Ikaw at siya lang. Tumingin ito nang diretso sa mga mata ni Claire. Ang nangiti ay bahagyang lumapad. Kawawa naman ang bata. Sabi nito, ang bawat salita ay malinaw at sinadya. Walang ama. Ang tunog ng kubyertos na tumatama sa porselanang pinggan ay parang nakakairitang ingay na pilit sumisiksik sa utak ni Aldrin. Nasa isang private room sila ng pinakamahal na hotel sa Batangas. Candlelight dinner, mamahaling alak, masasarap na pagkain. Ito ang klase ng gabi na perpekto para kay Isabela. Pero para kay Aldrin, para siyang nasa loob ng isang kulungan. I think peonies would be perfect for the reception. Don't you think, babe? Tanong ni Isabela, sabay higop sa kanyang wine. Or maybe orchids? Masyadong common ang roses. I want something unique. Something that screams Guevara. Hindi sumagot si Aldrin. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalsada ng probinsya. Ang isip niya ay wala sa kasal, wala sa mga bulaklak. Nasa isang maliit na klinika ito at sa mga matang nakita niya sa parke. Aldrin? Medyo tumaas ang boses ni Isabela. Nakikinig ka ba? Napabuntong hininga si Aldrin at lumingon sa kanyang fiancé. I'm listening, Isabela. Flowers, peonies, orchids, whatever you want. Ibinaba ni Isabela ang kanyang tinidor ng padabog. What is wrong with you? Mula nang dumating ako dito, para kang wala sa sarili. Is it because of that vet? Napakuyom ng kamao si Aldrin sa ilalim ng mesa. Her name is Clarice at wala itong kinalaman sa kanya. Pagod lang ako sa trabaho. Trabaho? O baka naman nag-e-enjoy ka lang masyado sa simple life dito? Sarkastikong tumawa si Isabela. Let's face it, Aldrin. Hindi ka nababagay sa lugar na to. Ang dumi, ang init, walang class. Akmang sasagot na sana si Aldrin nang biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang notification. Tiningnan niya ito. Isang email galing kay David. Subject: Confidential report. KR, biglang nawala ang inis ni Aldrin kay Isabela. Napalitan ito ng isang matinding kaba. Ito na. Ito na ang sagot na hinihintay niya. Excuse me, sabi niya. Sabay tayo. I need to take this, it's urgent. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Isabela. Lumabas siya sa balcony ng kwarto. Ang hangin sa labas ay malamig, pero pinagpapawisan siya ng malapot. Binuksan niya ang email. Laman nito ang birth certificate ni Kira Ramirez. Agad na hinanap ng mga mata niya ang petsa ng kapanganakan. October 18, napahawak siya ng mahigpit sa railing ng balcony. Mabilis na nag-calculate ang utak niya. October, bawasan ng siyam na buwan. January. Ang buwan kung kailan siya nagpunta sa Batangas, 8 taon na ang nakalipas para sa isang ocular visit. Ang buwan kung kailan siya pumasok sa isang bar at nakilala ang isang babaeng nagngangalang Claire. Sakto
saktong-sakto. Pangalawang attachment, isang school record ni Clarice. Nakasaad doon na nag-leave of absence ito sa vet school noong taong iyon dahil sa medical reasons. Nabitawan ni Aldrin ang kanyang cellphone sa ibabaw ng railing, pero mabilis niya itong nasalo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Totoo. Totoo ang hinala niya. Ang batang iyon, si Kira, ay dugo ng kanyang dugo, laman ng kanyang laman. Isang matinding emosyon ang sumabog sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag kung ano ito. Galit? Dahil itinago ito ni Claire sa kanya. Lungkot? Dahil sa 7 taon na nawala sa kanya. Saya? Dahil meron siyang anak. Isa lang ang sigurado siya. Hindi siya makakapaghintay ng bukas. Bumalik siya sa loob ng dining room. Kinuha niya ang susi ng kotse sa mesa. Aldrin, where are you going? Gulat na tanong ni Isabella. Hindi pa tayo tapos kumain. Umuwi ka na, Isabella. May kailangan akong asikasuhin. Malamig na sabi ni Aldrin. Hindi siya tumingin dito. Ang tingin niya ay nakatuon sa pinto. What? Iiwan mo ako dito? Aldrin Guevara. Hindi na niya pinakinggan ang sigaw nito. Naglakad siya palabas ng hotel, sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito paalis. Madilim na ang daan. Tahimik na ang bayan. Pero sa loob ng sasakyan ni Aldrin nagwawala ang bagyo. Bawat kilometro ay nagpapabigat sa nararamdaman niya. Bakit, Claire? Bakit mo ipinagkait sa akin ang anak ko? Anong karapatan mo? Sa kanyang rearview mirror, napansin niya ang ilaw ng isang sasakyan na nakasunod sa kanya. Mabilis ito. Tila humahabol, pero wala siyang pakialam. Kahit sino pa yon, kahit si Isabella pa yon, wala siyang pakialam kung mag-unaw ang mundo ngayon. Ang mahalaga lang ay ang katotohanan. Huminto ang sasakyan niya sa tapat ng bahay ni na Claire. Patay na ang mga ilaw sa loob. Senyales na tulog na ang mga tao. Pero hindi yon hadlang. Bumaba si Aldrin. Isinara ang pinto ng kotse ng padabog. Naglakad siya patungo sa gate at kinalampag ito. Claire! Sigaw niya. Ang boses niya ay basag sa galit at sakit. Claire, lumabas ka dyan. Ilang sandali pa. Bumukas ang ilaw sa may pintuan. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Claire. Nakapambahay na damit, gulo ang buhok, at halatang bagong gising. Takot ang rumihistro sa mukha nito nang makita siya sa labas ng gate. Aldrin, mahinang tawag nito. Sabay tingin sa paligid, natatakot na may makarinig na kapitbahay. Anong ginagawa mo dito? Gabing-gabi na. Buksan mo to? Utos ni Aldrin, nakahawak ng mahigpit sa mga rehas ng gate. Buksan mo to o sisirain ko to. Mabilis na lumapit si Claire at binuksan ang gate. Hinila niya si Aldrin papasok sa maliit na bakuran bago isinara muli ang gate. Ano bang problema mo? Bakit ka sumisigaw? Pabulong pero madiin na tanong ni Claire. Baka magising si Kira at si nanay. Hinarap siya ni Aldrin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng ilaw sa poste, kitang-kita ni Claire ang sakit sa mga mata ng lalaki. Si Kira, simula ni Aldrin, ang boses ay nanginginig. Sabihin mo sa akin ang totoo, Claire. Humakbang siya papalapit kay Claire hanggang sa wala nang matatakbuhan ng babae. Anak ko ba siya? Hindi nakatulog si Claire ng gabing iyon kahit na nagawa niyang paalisin si Aldrin. Kahit na nagawa niyang itanggi sa harap nito na siya ang ama ni Kira, alam niyang hindi ito naniwala. Nakita niya sa mga mata nito ang sakit ng isang taong niloko at ang determinasyon ng isang taong hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang katotohanan. Hindi mo siya anak, Aldrin. Nagkakamali ka. Iyon ang sinabi niya bago niya isinara ang gate. Isang kasinungalingan na dumurog sa puso niya habang binibigkas niya ito. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam ni Claire habang nagbubukas ng klinika. Mugto ang kanyang mga mata. Si Kira naman ay masayang naglalaro sa labas ng pinto, hinahabol ang isang pusang kalye na madalas nilang pakainin. Mami, habulin ko lang po si Mingming ha. Paalam ng bata. Huwag kang lalayo, Kira. Diyan ka lang sa bangketa.
Bilin ni Claire habang inaayos ang signage. Pero tila hindi pa tapos ang pagsubok ng tadhana. Isang pamilyar na itim na sasakyan ang humarang sa driveway ng klinika. Mabilis na bumaba si Isabela at sa pagkakataong ito, wala na ang pekeng ngiti at matatamis na bati. Ang mukha nito ay puno ng puot. Ikaw! Duro ni Isabela habang papalapit kay Claire. Ang takong ng sapatos nito ay maingay na tumatama sa semento. Miss Corpus! Maingat na bati ni Claire. Kung tungkol ito sa aso ninyo, huwag mo akong daanin sa mga painosente mong linyahan, sigaw ni Isabela. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Ilang kapitbahay ang napasilip. Alam ko kung anong ginagawa mo. Sinusubukan mong akitin si Aldrin gamit ang anak mo. Ganyan naman kayong mga babaeng probinsyana, di ba? Kapag nakakita ng mayaman, kakapit na parang linta. Uminit ang mukha ni Claire. Nanginginig siya, hindi sa takot, kundi sa galit. Wala akong inaakit. At wag na huwag mong idadamay ang anak ko sa dumi ng isip mo. Oh, tapang-tapangan. Sarkastikong tawa ni Isabela. Lumapit pa ito lalo. Halos magdikit na ang mukha nila. Tandaan mo ito, Clarice. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging bagay kay Aldrin. Isa ka lang pagkakamali sa nakaraan niya. At ang anak mo, isa lang siyang, tama na, sigaw ni Claire. Itinulak niya ng bahagya si Isabela dahil sa sobrang emosyon. Umalis ka na dito. Natigilan si Isabela. Hindi makapaniwalang lumaban si Claire. Ang mukha nito ay namula sa galit. Sa gitna ng kanilang sigawan, hindi nila napansin ang nangyayari sa gilid. Ang pusang hinahabol ni Kira ay tumawid sa kalsada. Mingming! Wait! Sigaw ng bata. Dahil sa ingay ng away ni na Claire at Isabela, hindi narinig ni Kira ang paparating na tricycle na mabilis ang takbo. At dahil nakatalikod si Claire, abala sa pagprotekta sa kanyang dignidad laban kay Isabela, hindi niya nakita ang paghakbang ng kanyang anak pababa ng bangketa. Kira. Ang sigaw ay hindi galing kay Claire. Galing ito sa isang lalaking kararating lang. Napalingon si Claire. Nakita niya ang sasakyan ni Aldrin na huminto sa di kalayuan. Nakita niya si Aldrin na tumatakbo. Ang mukha ay puno ng takot. At paglingon niya sa kalsada, isang matinis na preno. Ang tunog ng bakal na tumama sa laman. Isang maliit na katawan ang tumalsik at gumulong sa semento. Biglang tumahimik ang mundo. Nawala ang boses ni Isabela. Nawala ang ingay ng paligid. Ang tanging naririnig ni Claire ay ang sarili niyang hininga na tila naputol. Kira. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang hangin. Bumagsak si Isabela sa kinatatayuan niya, napatakip ng bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa horror. Ang tricycle driver ay bumaba. Nanginginig, hindi alam ang gagawin. Tumakbo si Claire. Ang bawat hakbang ay parang nasa ilalim ng tubig. Mabigat, mabagal. Kira, anak. Nang makalapit siya, nakita niya ang kanyang munting anghel. Nakahiga sa gitna ng kalsada. Walang malay. May dugong umaagos mula sa ulo nito. Kinukulayan ng pula ang paborito nitong puting damit. Hindi. Anak, gumising ka. Niyakap ni Claire ang duguang katawan ng anak. Ang luha niya ay humalo sa dugo ni Kira. Ang sakit ay parang sumasabog sa kanyang dibdib. Tinutunaw ang kanyang pagkatao. Tulong! Tulungan ninyo kami. Sigaw niya, isang impit na iyak ng isang inang nawalan ng lahat ng lakas. Naramdaman niya ang isang pares ng bisig na pumalibot sa kanila. Si Aldrin. Nakaluhod ito sa tabi nila. Ang mukha ng lalaki ay puting-puti. Ang mga mata ay puno ng luha at takot na higit pa sa nararamdaman ng sinuman. Kira! God no! Bulong ni Aldrin. Nanginginig ang kamay nito habang sinusubukan niyang hawakan ang mukha ng bata. Pero natatakot siyang baka masaktan ito lalo.
Tumingin si Aldrin kay Claire. Sa sandaling iyon, walang lihim, walang galit, walang past. Dalawang magulang lang sila na nagmamakaawa sa langit para sa buhay ng kanilang anak. Dalhin natin siya sa ospital. Garalgal na sabi ni Aldrin. Binuhat niya si Kira ng maingat, parang babasaging kristal, at tumakbo papunta sa kanyang sasakyan. Naiwan si Isabela sa gitna ng kalsada, nakatulala sa dugong naiwan sa semento habang ang sasakyan ni Aldrin ay humahagibis palayo, dala ang mag-inang minsang tinangkanyang sirain at ngayon ay baka tuluyan ng nawasak dahil sa kanya. Ang puting kamiseta ni Aldrin ay nabahira na ng pula. Amoy bakal, amoy takot. Mabilis ang pagpapatakbo niya sa sasakyan, halos lumipad na ito sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, mapuputi na ang mga knuckles sa sobrang diin. Sa rearview mirror nakikita niya si Claire sa backseat. Yakap-yakap nito ang walang malay na si Kira. Ang iyak ni Claire ay hindi malakas. Ito ay iyong klase ng iyak na parang hinuhugot mula sa pinakailalim ng kaluluwa. Putol-putol, humahagulgol, puno ng pagsisisi. Malapit na tayo, Claire. Kapit lang, sabi ni Aldrin, pero ang sarili niyang boses ay nanginginig. Tumingin siya saglit kay Kira. Ang batang kanina lang ay tumatakbo at tumatawa. Ngayon ay maputla na parang papel. Diyos ko, huwag po. Huwag ninyo siyang kukunin. Hindi ko pa siya kilala. Hindi pa ako nagiging ama sa kanya. Pagdating sa emergency room ng district hospital, binuhat agad ni Aldrin si Kira. Wala siyang pakialam kung sino ang mabangga niya. Wala siyang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanya. Ang kilalang CEO, duguan at tumatakbo na parang baliw. Tulong! Kailangan namin ng doktor. Sigaw niya. Agad na sumalubong ang mga nurse at inilagay si Kira sa stretcher. Anong nangyari? Tanong ng doktor habang tinatakbo nila ang bata papasok sa ER. Nabangga siya. Head injury. Maraming dugo ang nawala. Mabilis na sagot ni Aldrin. Isinara ang pinto ng ER sa mukha nila. At doon, sa malamig at amoy alcohol na hallway, gumuho ang mundo. Napaluhod si Claire sa sahig. Hindi na kinaya ng kanyang mga tuhod ang bigat ng pangyayari. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay niyang may bahid pa ng dugo ng anak. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Paulit-ulit niyang bulong. Gusto siyang lapitan ni Aldrin. Gusto niya itong yakapin. Pero naramdaman niyang wala siyang karapatan. Hindi sa ngayon. Hindi pagkatapos ng lahat ng nangyari. Kaya sumandal na lang siya sa pader. Nakatulala sa pinto ng ER. Ang puso niya ay parang pinipiga. Bawat segundong lumilipas ay parang oras. Ilang sandali pa. Dumating si Aling Elena. Hingal na hingal. Nang makita niya si Claire sa sahig, agad niya itong dinaluhan. Claire, ang anak mo? Nasaan si Kira? Umiiling lang si Claire, hindi makapagsalita. Niyakap siya ng kanyang ina at doon lang siya humagulgol ng malakas. Tumingin si Aling Elena kay Aldrin. May galit sa mga mata nito, pero mas nangibabaw ang takot para sa apo. Hindi na nito nagawang magsalita o magpalayas. Sa oras ng kamatayan, nawawalan ng saysay ang mga alitan. Lumipas ang isang oras. Isang oras na puno ng katahimikan at dasal. Bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang doktor. Seryoso ang muka. Agad na tumayo si Aldrin at ang mag-ina. Doc, kamusta po ang anak ko? Tanong ni Claire. Halos hindi na lumalabas ang boses. She's critical. Direktang sabi ng doktor. May internal bleeding at kailangan nating operahan agad para ma-stop ito. Pero masyado nang mababa ang hemoglobin count niya. We need a blood transfusion bago kami makapagsimula. Kunin niyo sa akin, Doc. Nanay niya ako. Mabilis na alok ni Claire, inilalahad ang braso. Umiling ang doktor. Na-check na namin ang record niya, Mrs. Type A kayo. Ang pasyente ay type B negative. Isang rare blood type. Nanlaki ang mga mata ni Claire. Tumingin siya sa kanyang ina. Nanay, type O ka. Hindi pwede.
Wala kaming sapat na stock ng B-negative sa blood bank na ngayon. Dagdag ng doktor. Bakas ang urgency sa boses. Kailangan nating maghanap ng donor ngayon din. Every minute counts. Nagpanik si Claire. Saan kami kukuha? Diyos ko! Ang anak ko! Hahagulgol na sana siya muli nang may isang boses ang bumasag sa kaguluhan. Check me! Napatingin silang lahat kay Aldrin. Humakbang siya palapit sa doktor. Kalmado ang kanyang mukha, pero ang mga mata niya ay nagliliyab sa determinasyon. Tiningnan niya si Claire, pagkatapos ay binaling ang tingin sa doktor. I am type B negative, sabi ni Aldrin nang may diin. Kunin ninyo ang dugo ko. Natigilan si Claire. Napahawak siya sa bibig niya. Pinipigilan ng isang hikbi. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Sumama po kayo sa akin, sir. Bilis! Utos ng nurse. Sumunod agad si Aldrin. Wala siyang naramdamang takot sa karayom. Wala siyang naramdamang hilo habang kinukunan siya ng dugo. Ang tanging nasa isip niya ay ang batang nasa kabilang kwarto. Ang batang may dugong katulad ng sa kanya. Habang nakahiga siya sa extraction chair, nakatingin siya sa kisame. Nagdadasal sa Diyos na sana ay sapat ito, na sana ay sapat siya. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang nurse, dala ang resulta ng cross-matching para sa final confirmation. Bumalik si Aldrin sa hallway habang hinihintay na isalin ang dugo kay Kira. Hawak niya ang bulak na nakatapal sa braso niya. Nakatingin sa kanya si Claire. At sa pagkakataong ito, wala nang pader, wala nang maskara. Ang nakikita niya ay purong pasasalamat at takot na mabunyag ang katotohanan. Lumabas ulit ang head nurse, hawak ang clipboard. Ang mukha nito ay may halong pagkamangha habang palipat-lipat ang tingin kay Aldrin at sa papel. Sir, sabi ng nurse, medyo nauutal. We are proceeding with the transfusion. Huminga ng malalim si Aldrin. Good, thank you. Pero sir, pahabol ng nurse. Tumingin ito nang makahulugan kay Claire bago binalik ang tingin kay Aldrin. Hindi lang po blood type ang nagmatch, sabi ng nurse sa mahinang boses na sapat lang para marinig nilang tatlo sa tahimik na hallway. Ang tissue markers, ang compatibility. Sir, 100% match po kayo. Parang hindi na tinapos ng nurse ang sasabihin, pero ang tingin nito ay nagsasabi ng lahat. Sa medisina, ang ganitong level ng compatibility ay madalas lang makita sa pagitan ng magkadugo, sa pagitan ng mag-ama. Dahan-dahang lumingon si Aldrin kay Claire. Ang mga luha sa mata ni Claire ay tuluyan ng bumagsak. Hindi na siya umiling, hindi na siya nag-iwas ng tingin. Napayuko na lang siya, sumusuko sa bigat ng katotohanang hindi na kayang itago ng kahit anong kasinungalingan. Umalis na ang nurse. Dala ang katotohanang kanina pa, pilit na ibinabaon ni Claire. Bumalik ang katahimikan sa pasilyo ng ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay mabigat, nakasasakal, at puno ng mga salitang hindi pa nabibigkas. Nakatayo si Aldrin sa gitna ng hallway. Ang manggas ng kanyang polo ay nakatupi pa rin. Kita ang bulak na nakatapal sa pinagkunan ng dugo. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya kay Claire. Sa mga mata nito, wala na ang pagdududa. Wala na ang mga tanong. Ang naroon na lang ay isang malalim at madilim na sakit. Napayuko si Claire. Ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang mga kamay na nanginginig sa kanyang kandungan. Wala nang saysay ang pagtanggi. Wala nang saysay ang pagtakbo. Ang dugo mismo ni Aldrin ang nananalaytay ngayon sa ugat ng anak niya para dugtungan ang buhay nito. Claire! Banggit ni Aldrin. Ang boses niya ay mahina. Halos pabulong, pero parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Claire. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahan, sa kabila ng hiya at takot, inangat ni Claire ang kanyang mukha. Malabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Pero kitang-kita niya ang pagkawasak sa mukha ng lalaking minsan niyang minahal sa isang gabi ng kapusukan. Sabihin mo, utos ni Aldrin.
Basag ang boses nito. Gusto kong marinig mula sa'yo. Hindi sa nurse. Hindi sa mga papeles. Sa'yo. Humugot ng malalim na hininga si Claire. Parang may bikig sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanya. Pero kailangan niya itong ilabas. Para kay Kira. Para kay Aldrin. At para sa sarili niya. Oo. Garalgal niyang sagot. Siya si Kira. Anak mo siya, Aldrin. Pagkasabi niya noon, nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Aldrin. Parang may isang mabigat na bagay ang dumagan dito. Napapikit ito ng mariin at isang butil ng luha ang tumakas mula sa kanyang mata. Bakit? Isang salita. 2 pantig. Pero napakaraming laman. Bakit mo itinago? Tanong ulit ni Aldrin at sa pagkakataong ito, tumaas na ang boses niya. Bakit mo ipinagkait sa akin ang anak ko? Dahil natakot ako. Sigaw ni Claire, tumatayo mula sa pagkakaupo. Ang emosyon na 8 taon niyang kinimkim ay sumabog na. Natakot ako, Aldrin. Sino ba naman ako? Isang probinsyana na nakilala mo sa bar? Isang gabing pagkakamali? Alam ko kung sino ka. Guevara ka, ang layo ng mundo natin. Akala ko hindi mo kami tatanggapin. Akala ko kukuhanin mo lang siya sa akin o kaya ay itatanggi mo kami. Wala kang karapatang pangunahan ako. Madiin na sagot ni Aldrin. Humakbang ito palapit sa kanya. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na maging ama. Napahagulgol si Claire. Alam ko at pinagsisisihan ko yon araw-araw. Pero noong nakita ko si nanay, tumingin siya kay Aling Elena na nakaupo sa gilid, tahimik na umiiyak habang nakatakip ang muka. Nakita ko kung paano siya nahirapan noong iniwan siya ng tatay ko dahil lang sa hindi tanggap ng pamilya niya ang katayuan namin. Ayokong maranasan yun ni Kira. Gusto ko lang siyang protektahan. Umiling si Aldrin, puno ng paitang ngiti. Protektahan? O itinago mo siya para sa sarili mo? Tumalikod si Aldrin at sumuntok sa pader. 7 taon, Claire. 7 taon. Humarap siya ulit at ang sakit sa mukha niya ay dumurog sa puso ni Claire. Wala ako nung ipinanganak siya. Wala ako noong unang beses siyang naglakad. Wala ako noong unang beses siyang nagsalita. Wala ako tuwing birthday niya. Ninakaw mo sa akin ang lahat ng yon. Lumapit si Aldrin sa pinto ng emergency room. Sinilip niya ang maliit na salamin. Sa loob, nakikita niya ang mga doktor na abala sa pag-aasikaso kay Kira. Nandoon ang anak ko, bulong niya. Nag-aagaw buhay at ngayon ko lang nalaman na anak ko pala siya. Wala nang masakit pa sa sinabing iyon. Alam ni Claire na tama siya. Walang sapat na rason para justifikahin ang ginawa niya. Patawarin mo ako, hagulgol ni Claire. Lumuhod siya sa sahig, hindi na kayang tingnan si Aldrin. Patawarin mo ako, Aldrin. Hindi siya tinayo ni Aldrin, hindi siya nito niyakap. Sa halip narinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos nito palapit sa kanya. Huminto ito sa tapat niya. Ililigtas natin siya, sabi ni Aldrin. Ang boses ay matigas at malamig. Gagawin ko ang lahat para mabuhay siya. Yumuko si Aldrin para magpantay ang mga mukha nila. Tinitigan niya si Claire sa mata. Pero pagkatapos nito, Claire, pagkatapos na maging ligtas si Kira, tumigil siya sandali na parang pinipigilan ang sarili na sumigaw. Huwag mong aasahan na mapapatawad kita agad. Dahil sa ngayon, ang tanging nararamdaman ko lang ay panghihinayang sa mga panahong hindi ko na maibabalik. Tumayo si Aldrin at naglakad pabalik sa pinto ng air. Iniwan si Claire na nakaluhod, umiiyak, at winawasak ng katotohanang ang pag-ibig na inaasam niya ay baka tuluyan ng nasira ng kanyang sariling mga desisyon. Walang katapusang paghihintay. Ganoon ang pakiramdam ni Aldrin habang nakaupo sa labas ng operating room. Nakatutok ang mga mata niya sa pulang ilaw sa ibabaw ng pinto. Bawat minuto ay parang 1 taon. Bawat tibok ng puso niya ay may kasamang dasal
na hindi niya akalaing kaya niyang bigkasin. Sa kabilang upuan, nakita niya si Claire. Tulala, mugto ang mga mata. Hawak-hawak nito ang kamay ng kanyang ina na si Aling Elena. Gusto niyang magalit ulit. Gusto niyang sumbatan si Claire sa mga taong nawala sa kanila. Pero sa tuwing naaalala niya ang maliit na katawan ni Kira na duguang nakahiga sa kalsada, nawawala ang galit. Napapalitan ito ng takot. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung nalaman niya ang katotohanan, sa araw ding mawawala ito sa kanya? Biglang namatay ang pulang ilaw. Sabay-sabay silang napatayo. Bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Tinatanggal ang surgical mask. "Doc?" Halos pabulong na tanong ni Aldrin. Huminga ng malalim ang doktor at tumango. "The operation was successful. Napatigil namin ang bleeding. Stable na ang vital signs niya, pero kailangan pa rin niya ng masusing obserbasyon sa ICU." Parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Aldrin. Napasandal siya sa pader at napapikit. Buhay siya. Buhay ang anak ko. Narinig niya ang pag-iyak ni Claire. Ngayon ay iyak na ng pasasalamat. Niyakap nito ang doktor. "Salamat po, Doc." "Maraming salamat po." "Magpasalamat kayo kay Mr. Guevara," sabi ng doktor sabay tingin kay Aldrin. "Kung hindi dahil sa dugo niya, baka hindi kinaya ng bata ang operasyon." Tumingin si Claire sa kanya. May sasabihin sana ito, pero pinili ni Aldrin na umiwas ang tingin. Hindi pa siya handa sa dramang yon. Ang mahalaga ngayon ay ligtas si Kira. "Pwede ko ba siyang makita?" tanong ni Aldrin. "Mamaya po, kapag nailipat na siya sa kwarto," sagot ng doktor bago umalis. Umupo ulit si Aldrin. Kinuha niya ang cellphone niya para tawagan si David at i-update ko ito. Pero napatigil siya nang makarinig ng maingay na yabag ng takong sa hallway. Alam niya kung sino iyon. Napatayo si Claire at Aling Elena, bakas ang takot sa mukha. Dumating si Isabela, magulo ang buhok, kalat ang makeup, at mukhang desperada. "Aldrin!" tawag nito nang makita siya. Tumakbo ito palapit at sinubukang hawakan ang braso niya. "God, I've been looking for you everywhere. Iniwan mo ako sa kalsada. Alam mo ba kung gaano kahiya-hiya yon?" Hinawi ni Aldrin ang kamay nito. Tinitigan niya si Isabela ng malamig. Walang emosyon, walang awa. "Nasa ospital ka, Isabela, manahimik ka." "Don't tell me to shut up," sigaw nito. Sabay turo kay Claire. Kasalanan ng babaeng yan ang lahat. Kung hindi niya hinayaang tumakbo ang anak niya sa kalsada, tumigil ka. Madiin na utos ni Aldrin. Ang boses niya ay mababa, pero nakakamatay. "Hindi. Kailangan mong malaman na wala akong kasalanan. Nagulat lang ako kaya hindi ako nakagalaw. You can't blame me, Aldrin. You can't." "Muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa'yo," putol ni Aldrin. Natigilan si Isabela. Nanlaki ang mga mata nito. Bumuka ang bibig, pero walang lumabas na salita. "Anak?" "Oo," sabi ni Aldrin. At sa unang pagkakataon, binigkas niya ito ng may pagmamalaki. "Anak ko si Kira. At ikaw. Ang gulo na dinala mo dito. Ang laso na ikinalat mo. Iyon ang dahilan kung bakit siya na aksidente." "Aldrin, baby. Wait, I didn't know." Sinubukang lumapit ulit ni Isabela. "We can fix this. I can explain to your dad. Don't let this ruin us." Humakbang palapit si Aldrin kay Isabela, dahilan para mapaatras ito. "Wala nang tayo, Isabela. Tapos na. Ayokong makita ang pagmumukha mo dito. Ayokong makita ka sa tabi ng mag-ina ko." "Aldrin, you can't do this to me. Ako ang fiancé mo." "Guard!" sigaw ni Aldrin. Agad na lumapit ang dalawang security guard ng ospital. "Ilabas ninyo ang babaeng ito at siguraduhin ninyong hindi na siya makakalapit sa floor na ito." Utos niya nang hindi inaalis ang tingin kay Isabela. Habang kinakaladkad palayo si Isabela, nagsisisigaw ito ng mga banta. "You will regret this, Aldrin. Sisirain kita. Isusumbong kita sa daddy mo." Nang matahimik na ang hallway, huminga ng malalim si Aldrin.
Hinarap niya si Claire at Aling Elena. Nakatulala ang mga ito sa kanya. Hindi makapaniwala sa ginawa niya. Biglang tumunog ang cellphone niya. Daddy calling. Alam niyang nakarating na ang balita. Siguradong tinawagan na ito ni Isabela o ng mga tauhan nito. Sinagot niya ang tawag. Aldrin! Bungad ng ama niya galit na galit. Anong kalokohan ang naririnig ko? Iniwan mo si Isabela? May kinasasangkutan kang aksidente? At ano itong bali-balita na may anak ka sa labas? Are you trying to destroy our company's reputation? Pumikit si Aldrin. Dati, ang boses na ito ang batas niya. Ang takot na madismaya ang ama niya ang nagpapatakbo sa buhay niya. Pero ngayon, wala na siyang nararamdaman, kundi pagod sa mga pagkukunwari. Dad, makinig kayo, sabi niya ng mahinahon. Totoo ang balita. May anak ako. Siya ang nabunggo at nasa critical siyang kondisyon kanina. I don't care! Ayusin mo ang gulong ito. Bumalik ka sa Manila ngayon din at mag-issue ka ng statement na fake news ang lahat ng yan. Or else what, Dad? Tatanggalan mo ako ng mana? Tatanggalin mo ako sa kumpanya? Tumahimik ang kabilang linya. Nagulat sa pagsagot ng anak. Gawin mo kung anong gusto mo. Patuloy ni Aldrin. Tumingin siya sa pinto ng ICU kung saan ipinasok si Kira. Pero hindi ako aalis dito. Kailangan ako ng anak ko. Mas mahalaga siya kaysa sa kumpanya, kaysa sa reputasyon, at kaysa sa pera natin. Ibinaba niya ang telepono bago pa makasagot ang ama niya. Pinatay niya ang unit. Katahimikan. Lumapit siya kay Claire. Sa pagkakataong ito, hindi na siya galit. Pagod na lang at determinado. Aldrin, simula ni Claire, nangingilid ang luha. Bakit mo ginawa yon? Ang pamilya mo, ang kumpanya mo. Wala akong pakialam, sagot ni Aldrin. Hinawakan niya ang balikat ni Claire. Nagkamali ako noon dahil hinayaan kong mawala ka. Nagkamali ako dahil hindi kita hinanap ng maigi. Pero ngayong alam ko na. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Claire. Nandito na ako. Hindi ako aalis. Haharapin ko silang lahat. Ang daddy ko, si Isabela, ang media. Poprotektahan ko kayo ni Kira. Pangako yan. Napahagulgol si Claire at napayakap sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng 8 taon, naramdaman ulit ni Aldrin ang init ng yakap nito. Hindi ito yakap ng romansa, kundi yakap ng 2 taong magkakampi sa gitna ng bagyo. Niyakap niya ito pabalik. Ipinapatong ang baba niya sa ulo nito. Akala niya, tapos na ang laban. Pero, hindi pa pala. Sa isang kondo sa Manila, nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang hawak ang kanyang cellphone. Puno ng luha ang kanyang mukha, pero ang mga mata niya ay puno ng puot. Nag-type siya ng isang mensahe sa isang sikat na entertainment blogger. Exclusive. CEO of Guevara Industries, may itinatagong anak sa isang probinsyana. Fiancé, iniwan dahil sa gold digger na kabit. Pinindot niya ang send. Kung hindi ka mapapa sa akin, Aldrin, bulong ni Isabela habang nakangiti ng mapait. Sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo. Sa loob ng 3 araw, ang kwarto 304 ng Batangas Medical Center ay naging mundo ni Claire. Sa labas, alam niyang nagkakagulo. Mula sa bintana, natatanaw niya ang mga news van at mga reporter na nag-aabang sa gate ng ospital. Ang post ni Isabela ay kumalat na parang wildfire. Gold digger. Kabit. Manggagamit. Iyon ang mga tawag sa kanya ng mga tao sa social media na hindi naman siya kilala. Dati, ikamamatay na ni Claire ang ganitong klaseng kahihiyan. Dati, magtatago na siya sa ilalim ng lupa. Pero ngayon, habang nakatingin siya sa lalaking nakatulog sa silya sa tabi ng kama ni Kira, wala siyang naramdamang takot. Si Aldrin, hindi ito umalis. Hindi ito naligo o nagpalit ng damit. Ang mamahalin nitong suit ay gusot-gusot na at may tumubong balbas sa mukha nito. Pero para kay Claire, hindi pa siya nakakita ng ganitong kagwapo
at kagalang-galang na bersyon ni Aldrin. Hinahawakan nito ang maliit na kamay ni Kira kahit tulog ito. Para bang siya ang linyang nagdudugtong sa bata sa mundong ito. Claire! Bulong ng isang boses. Napalingon si Claire, ang nanay niya. Si Aling Elena na may dalang kape. Lumapit ang matanda at umupo sa tabi niya sa sofa. Tinitigan din nito si Aldrin. Mali ako, anak. Basag na sabi ni Aling Elena. Nagulat si Claire. Nay? Akala ko, katulad lang din siya ng ama mo. Akala ko, iiwan ka rin niya kapag naging mahirap na ang sitwasyon. Akala ko, ang pera lang ang mahalaga sa mga katulad niya. Pinunasan ni Aling Elena ang luha sa kanyang pisngi. Pero 3 araw na siyang nandito. Tinalikuran niya ang kumpanya niya, ang nobya niya, ang tatay niya, para lang bantayan ang apo ko. Hinawakan ni Aling Elena ang kamay ni Claire. Patawarin mo ako kung tinuruan kitang matakot. Patawarin mo ako kung dahil sa akin, kinailangan mong magtago. Niyakap ni Claire ang ina. Wala na yon, Nay. Ang mahalaga, nandito tayo. Buo tayo. Sa pagkakataong yon, narinig nila ang isang mahinang ungol mula sa kama. Mommy! Mabilis pa sa 4:00 na napalapit si Claire at bago pa man siya makahawak, gising na rin si Aldrin, agad na nakaduko sa mukha ng bata. Kira, baby? Naririnig mo ba ako? Tanong ni Aldrin, ang boses ay puno ng kaba at pag-asa. Dahan-dahang iminulat ni Kira ang kanyang mga mata. Medyo naninibago pa ito sa liwanag at sa mga tubong nakakabit sa kanya. Mami, masakit po ang head ko. Mahinang reklamo ng bata. Shh, anak, pahinga ka lang. Nandito si Mami. Bulong ni Claire habang hinahaplos ang buhok ng anak. Umiiyak siya sa tuwa. Buhay ang anak niya. Ligtas ito. Ibinaling ni Kira ang tingin sa lalaking nasa kabilang gilid ng kama. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagtataka. Sa sino po kayo? Tanong ng bata. Ang boses ay mahina pa rin. Nanigas si Aldrin. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang pag-iral sa tabi ng kama ni Kira ay tila natural na. Ang mga tingin nito sa kanya ay may halong pagtitiwala at pagmamahal. Ngunit ngayon, muli siyang naging estranghero. Anak! Simula ni Claire, hindi alam kung paano sisimulan. Ngunit pinigilan siya ni Aldrin. Tiningnan niya si Kira ng diretso sa mata at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na puno ng lambing at kalungkutan. Ako ang kaibigan ni Mommy, sabi ni Aldrin. At ako si daddy mo, anak. Nanlaki ang mga mata ni Kira. Tumingin ito kay Claire. Mommy, totoo po ba? Dahan-dahang tumango si Claire. Ang mga luha ay muling nagsimulang umagos. Opo, anak. Siya ang daddy mo. Tumingin si Kira kay Aldrin. Pagkatapos ay sa kamay nito nahawak ang kanyang maliit na kamay. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa labi ng bata. Isang ngiti na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Daddy! Mahinang sabi ni Kira at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay may di halong tunay na tuwa. Sinubukan nitong abutin ang mukha ni Aldrin. Niyakap ni Aldrin si Kira, maingat dahil sa mga tubo at benda. Ang yakap ay puno ng 8 taon na pangungulila. Naramdaman ni Aldrin ang init ng yakap ng kanyang anak, ang malambot na buhok nito sa kanyang pisngi. At sa sandaling iyon, ang lahat ng galit, sakit, at panghihinayang ay tila naglaho, napalitan ng isang matinding pagmamahal na ngayon niya lang naramdaman. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Aldrin. Ngayon lang siya umiyak sa harap ng iba, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Mahal na mahal ka ni Daddy, anak. Bulong niya sa buhok ng bata. Patawarin mo si Daddy kung ngayon lang siya dumating. Hindi po, sabi ni Kira. Lumuluwag na ang yakap. Nandito na po kayo ngayon.
Okay lang po. Ang simpleng pangungusap na yon mula sa bata, ang tila naging gamot sa puso ni Aldrin. Sa sumunod na araw, nagsimulang bumuti ang kalagayan ni Kira. Dahan-dahan itong gumaling at sa bawat araw, mas nagiging malapit ito kay Aldrin. Ginagawa ni Aldrin ang lahat, mula sa pagbabasa ng bedtime stories, sa pagtulong kay Claire, sa pagpapalit ng benda, hanggang sa pagpapatawa sa bata. Isang hapon, habang nagpapagaling na si Kira sa kwarto, inabot nito kay Aldrin ang isang drawing, isang pamilya, isang mataas na daddy na nakahawak sa kamay ng isang mommy at sa kabilang kamay ay isang batang babae na nakangiti. Para po sa inyo to inyo, daddy, sabi ni Kira. Niyakap ni Aldrin ang drawing. Hindi ito isang kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi ito isang trofeyong magpapatunay ng kanyang galing. Pero ito ang pinakamahalagang bagay na natanggap niya sa kanyang buhay. Samantala, sa labas ng ospital, ipinatawag ni Aldrin ang isang press conference. Kalmado siya, suot ang isang business suit, pero ang mga mata niya ay may seryosong tingin. Nandito po ako ngayon para linawin ang lahat ng balitang kumakalat. Simula niya sa harap ng napakaraming reporter. Totoo po na may anak ako sa labas. Si Kira Ramirez po ang pangalan niya. Siya ang bunga ng isang pagkakamaling hindi ko kailanman pinagsisihan. Siya ang aking anak at mahal na mahal ko po siya. Nagkaroon ng bulong-bulungan. Ang mga reporter ay nagpapalitan ng tingin, gulat sa kanyang diretsahang pag-amin. At para po sa mga nagtatago sa likod ng mga salitang gold digger at kabit, dagdag ni Aldrin, at kitang-kita sa mga mata niya ang babala. Hindi po ganoon si Dr. Clarice Ramirez. Siya po ay isang mabuti at matapang na ina na mag-isang itinaguyod ang kanyang anak. Ang anumang paninira sa kanya ay paninira rin sa akin at sa aking pamilya. At hindi ko po hahayaan iyon. Pagkatapos noon, ibinigay niya ang isang importanteng balita. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ay kusang loob na bumaba sa posisyon bilang CEO ng Guevara Industries. Hindi po ito dahil sa aking pamilya, kundi dahil nais kong magbigay ng mas maraming oras sa aking anak at sa pamilyang bago kong bubuuin. Nagsisisigaw ang mga reporter, ngunit hindi na sila pinansin ni Aldrin. Bumalik siya sa ospital, diretso sa kwarto ni Kira. Nakita niyang nakatulog ang bata, habang si Claire naman ay nakaupo sa tabi nito, nakatingin sa labas ng bintana. Umupo si Aldrin sa tabi ni Claire, hinawakan niya ang kamay nito. Aldrin, mahinang sabi ni Claire, bakit mo ginawa yon? Ang kumpanya mo. Ang lahat ng pinaghirapan mo. Ngumiti si Aldrin. Wala na yon. Ito ang mahalaga. Hinawakan niya ang kamay ni Claire at idinikit sa kanyang puso. Kayo ang kayamanan ko, Claire. Pagkatapos ng ilang araw, pinayagan ng umuwi si Kira. Sa araw ng pag-uwi nila, nagulat si Claire nang makita ang lola niya, ang ina ng kanyang nanay Elena, na nakatayo sa labas ng bahay, kasama ang nanay niya at ang ilang mga kapitbahay. Lola? Umalis ka, Clarice. Sabi ng lola niya, umalis ka sa bahay na yan. Huwag mong hayaang ang mga mata ng mga tsismo. Tsismosa ang maging dahilan para mawalan ka ng pamilya. Pero lola, saan po kami pupunta? Ngumiti ang matanda. Sa akin. Sa luma naming bahay sa bukid. Doon ka pinanganak. Doon ka babalik. Doon mo itatayo ang sarili mong buhay. Kayo ng anak mo. At ng tatay niya. Tumingin si Claire sa ina niya. Pagkatapos ay kay Aldrin. At pagkatapos ay sa lola niya. Sa wakas, naramdaman niya. Ito ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Habang naglalakad sila patungo sa bukid, nakita ni Aldrin ang isang malaking puno ng dao sa gitna ng bukid. Matanda na ito, may makapal na sanga na umabot sa langit. Claire, sabi ni Aldrin, magpakasal tayo. Nagulat si Claire. Ha? Hindi sa simbahan. Hindi sa harap ng maraming tao. Dito, sa ilalim ng punong yan.
Ikaw, ako, at si Kira, ang pinakamahalagang mga tao sa buhay ko. Tumingin si Claire sa punong dao. Isang ngiti ang sumlay sa kanyang labi. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Opo, sagot niya. Opo, Aldrin. Pakakasalan kita. Isang linggo pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, ang bukid ng lola ni Claire sa Batangas ay napuno ng saya. Hindi ito isang magarbo na kasal. Walang mamahaling dekorasyon, walang daan-daang bisita. Ang tanging naroroon ay ang ilang malalapit na kaibigan at kapitbahay, si Aling Elena, ang lola ni Claire, at syempre, si Kira. Ang background music ay ang huni ng mga ibon at ang simoy ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng punong dao. Nakasuot si Claire ng isang simpleng puting bestida, binurdahan ng lokal na materyales. Ang kanyang buhok ay nakalugay at may suot siyang koronang bulaklak sa ulo. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang payapang liwanag. Naghintay siya sa harap ng punong dao. Ang punong sinukuan, isang simbolo ng pagbabago, ng paglipas ng panahon at ng pagiging matatag. Mula sa di kalayuan, nakita niya si Aldrin na papalapit. Suot nito ang isang puting barong Tagalog na nagpapatingkad sa kanyang kutis. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya. Walang pagdududa, walang pag-aalala. Pure love. Sa tabi ni Aldrin, masayang naglalakad si Kira. Suot ang isang puting dress na may bulaklak sa buhok. Hawak-hawak nito ang isang basket na puno ng puting bulaklak na inihahagis niya sa daan. Nang makalapit sila, hinawakan ni Aldrin ang kamay ni Claire. Naramdaman ni Claire ang init ng palad nito at ang pamilyar na kuryente na dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang ganda mo, Claire, bulong ni Aldrin. Isang nangiti ang nakapinta sa kanyang labi. Salamat, mahinang sagot ni Claire. Ang mga matay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Isang lokal na pastor ang nagsagawa ng seremonya. Ang bawat salita ay simple, pero may malalim na kahulugan. Nang dumating ang oras ng kanilang panata, tiningnan ni Aldrin si Claire sa mata. Claire, simula niya, ang boses ay puno ng emosyon. Akala ko dati, ang sukatan ng isang lalaki ay ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, ang pangalang kanyang dinadala. Pero dahil sa iyo, Claire, at dahil sa ating anak, nalaman ko na ang tunay na yaman ay ang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Huminga siya ng malalim. Nagkamali ako noong hinayaan kitang mawala. 8 taon na ang nakalipas. Nagkamali ako noong hindi ko kayo hinanap. Pero ngayon, Claire, ngayon na natagpuan ko kayo, ipinapangako ko, hindi na ako aalis. Sa bawat araw ng buhay ko, pipiliin ko kayo. Ikaw at ang anak natin, magiging karapat-dapat ako sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Napaluha si Claire. Ang mga panata ni Aldrin ay lumampas sa lahat ng inaasahan niya. Aldrin, simula ni Claire, ang boses ay nanginginig. Buong buhay ko, tumatakbo ako. Tumatakbo ako mula sa mga expectations ng magulang ko. Tumatakbo ako mula sa nakaraan. Tumatakbo ako mula sa takot na mahusgahan. Pero noong dumating ka ulit, at lalo na noong muntik na kaming mawala, nalaman ko na hindi pala sa pagtakbo ang sagot, nasa pagharap. Hawak niya ang kamay ni Aldrin. Ikaw ang nagturo sa akin na manindigan. Ikaw ang nagturo sa akin na lumaban. At ikaw ang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi perpekto, pero ito ang pinakamagandang bagay sa mundo. Ipinapangako ko, Aldrin, mamahalin kita, aalagaan kita, at bubuuin natin ang pamilyang ito, hindi sa takot, kundi sa pag-ibig. Mahal na mahal din kita. Pagkatapos nilang magpalitan ng singsing, isang maliit at simpleng silver band para kay Claire at isang titanium ring para kay Aldrin, hinalikan niya si Aldrin. Hindi ito isang halik na puno ng pasyon at pangungulila. Ito ay isang halik na puno ng kapayapaan, pag-asa, at isang pangakong magsasama sila habang buhay. Nagpalakpakan ang ilang bisita.
Si Kira ay tumalon-talon sa tuwa. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon-tipon sila sa ilalim ng punong dao. Ang hangin ay sariwa. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Nagbibigay ng ginintuang liwanag sa paligid. "Tingnan mo, anak," sabi ni Aling Elena. Nakangiti habang yakap si Kira. "Nasaan ka man? Kung para sa'yo, para sa'yo." Lumapit si Aldrin at niyakap ang mag-ina. Hindi perpekto ang simula ng kanilang kwento. Nagsimula ito sa isang pagkakamali, sa isang gabing hindi dapat nangyari. Pero nagawa nilang baguhin iyon. Nagawa nilang buuin ang isang pamilya mula sa mga piraso ng kanilang nakaraan. Habang nakatingin sila sa papasikat na buwan, hawak-hawak ang kamay ng isa't isa, nalaman ni Claire na sa wakas, natagpuan niya ang kanyang tunay na tahanan. At para kay Aldrin, ang punong dao na saksi sa kanilang simula ay simbolo na ng pag-ibig na nagpapatunay na kahit gaano kahirap ang nakaraan, kung mayroong pag-asa, pagmamahal, at pananampalataya, mayroon pa ring pagkakataong magsimulang muli at makabuo ng isang pamilyang karapat-dapat ipaglaban.